Tulad ng araw-araw na ritual ni Mang Jano, matyaga siyang naghihintay sa pagdating ng kanyang pamilya. Walang pinag-iba ang araw na ito. Kung tutuusin, marahil ay walang masasayang alaalang nakatanim sa isip ni Mang Jano kasama ang kanyang mga anak. Habang lumalaki kasi sila, abala si Mang Jano sa paghahanap buhay bilang construction worker. Oh, humin ka lang. Nandito na si tatay. Ay nako, isang linggo na doon sa construction. Puro na lang trabaho yan si tatay. Walang ginawa dito. Siyempre naman anak, ang dami niyo pinapag-aral namin. Ganun talaga, masipag kasi ang tatay niyo. Oh, may mga babayaran pa tayo sa eskwelahan, hindi ba? Oh, mga baon niyo. Tulungan niyo na nga ako maglinis para matapos na ako agad. Tapon yung basura doon, dali. Oh, ito, isama mo na ito doon. Pero ang ama ay ama. Makalimot man ang isip, may damdaming mag-uugnay sa kanya at kanyang mga anak. Ang matagal na paghihintay ni Mang Jano na makapiling ang kanyang mga anak, magkakaroon na ng katuparan. Sa kabila ng pinagdaraan ng problema sa pag-iisip, hindi nakakalimot ang ama sa kanyang mga anak. Matyagang naghihintay si Mang Jano na muli niyang makakasama ang mga anak. At matapos ang halos 2 dekada, ang hiling ni Mang Jano at kanyang mga anak matutupad na. Pa! 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 Uy! Pa! Wala na pa ako? Kita sa mga mata ni na Jessie at Jerome ang tuwa nang mahawakan nila ang kanilang ama. Ipilit ikuhin ang iyong mga mata sakaling ika'y mawala. Si Sharon na kinakabahan nung mga oras na yun, muling hinarap ang kanyang dating asawa. Gusto ka na? Nakikilala mo pa ako? Sana inalaga kung nandun ka sa batan na natili ka sa batan. Sana ngayon, hindi ka ganyan. Sana hindi ka ganyan. Ha? Pinagpalit mo sa isla yung buhay ng pamilya mo. Maya-maya pa, si Sharon bigla nilang hindi makahinga. Parang medyo hindi ko kayo komportable ba? Saka sa dibdib eh. Si Mang Jano, natahimik at tila walang reaksyon kanina. Biglang sinundan si Sharon at hinawakan na siya. Sarili ay ihahanda sa maaring Ano kaya ang kakahinat na ng tagpong ito? Nakikilala na kaya ni Mang Jano ang pamilya niya? magpala
Pa. Matapos ang halos 2 dekada, Pa. nagkasama-sama muli sina Mang Jano at kanyang mga anak. Bagaman masaya ang magkapatid, si Sharon tila bumalik daw ang sakit ng nakaraan. Masakit din naman po sa akin yun kasi nga asawa ko po siya. Nasaktan din naman po ako kaso wala naman po ako magawa nun eh. Kasi po, umalis po siya sa amin. Siguro kung hindi po siya umalis sa amin, maaaring hindi niya ako magagawa yun. Oh. Kaya, hindi ko alam kung ano ang ginawa niya. Si Mang Jano, natahimik at tila walang reaksyon kanina. Biglang sinundan si Sharon at hinawakan na siya. Sa mga oras na yun, hirap man si Mang Jano na sabihin ang kanyang nararamdaman sa pamilya, nakikita naman sa kanyang mga kilos ang pananabik sa kanila. Magaling ka lang, alaga mo yung sarili mo. Huwag kang magpapabaya sa sarili mo dito. Magpagaling ka, magpalakas ka, para makapaghanap buhay ka para sa sarili mo. Huwag mo na kaming intindihin kasi ang mga anak mo malalaki naman lang. Hindi matatawaran ang tagpong ito para sa pamilya. Matapos ang madamdaming muling pagtatagpo ng pamilya, nagsimula na silang bumuo naman ng masasayang alaala. Ang matagal na pagkakawalay sa isa't isa, pilit pinupunan kahit sa maikling panahon lang. Di ba mabait ikaw? Kuya John, gusto mo ng vitamins para maganda yung magiging katawan mo? Matapos naming ipakonsulta si Mang Jano sa isang espesyalista mula sa Provincial Health Office sa Palawan, lumabas sa pagsusuri na may kakayahan pa si Mang Jano na mamuhay mag-isa. Pero kailangang may susubaybay sa kanya. Kailangan din tuloy-tuloy ang gamutan para mas bumuti pa ang lagay ni Mang Jano. Sakit po niya na yan ay nakapag-ano po siya ng sakit na schizophrenia, parang chronic schizophrenia. Pero marami rin po kasing mga description. Pero sa kanya po kasi matagal na, may chronicity na, at meron talaga po siyang mga signs and symptoms na makapagsabi na siya ay may ganitong sakit. Yung una-una po, yung pagsasalita niya sa sarili niya. Although ang mga ganyan ngayong kaso is more of community-based na ang treatment, makakaramdam siya ng pagmamahal, ng pag-aaruga, ng pag-aalaga. Sa ngayon po, bibigyan namin siya ng oral meds na antipsychotics na sa tulong po ng kanyang kapatid. Si Ana kasi doon po siya nagbibigay ng trust. Tututukan ko po siya na pag-iinom ng gamot at saka po tututukan ko po siya sa pag-aalaga.